Hi guys! Paisa ulit sa voiceover. Huy, pangit na nga yung una. Gusto mo pa ulit umisa? Tama ka na, huy! Charot! Eme. So yun na nga, for today's video, after namin sa Kalikuan, naisipan namin na bumisita muna sa isa sa mga most promising church dito sa Giwan. Ito ay yung Sulangan Church. Dinarayo pa to ng iba't ibang turista kasi maraming naniniwala na kung buong puso yung ating mga dinarasal at hinihiling, ay talaga namang ibibigay din daw talaga to. Sa San Antonio de Padua, ang santong dinarayo dito. Lalo na kung fiesta dito, ay nako. Talagang dinurumog talaga tong lugar na maraming mga turista na galing sa malalayo at iba't ibang lugar pa. Anyways, tapos na nga kami magdasal. Habang pauwi kami, may napag-usapan kami ni Habi na magandang puntahan next time. Kaso sabi naman niya, ba't di na lang daw namin puntahan ngayon? Wala naman daw kaming gagawin pag-uwi. Ako naman tong si on the go lagi. Siyempre, go tayo dyan, girl. Pupunta kaming may dolong Eastern Summer. Nakwento kasi ni Habi na nung college siya, may madalas silang puntahan para maligo. Malamig daw doon. Sakto naman kasi ang purpose naman talaga ng fambam namin ay magpalamig ng ulo. Kaya malaking tulong din siguro to. Kaso, alauna na ng hapon nung naisipan namin yung planong tapos 2 hours pa yung travel time. Kaya naisipan namin na if ever hapon na talaga kami makarating, diretso na lang kami ng Borongan para free accommodation na. Sa bahay nila tatay ko pala kami makiki-overnight. Habang nagbabiyahe kami around 3 p.m., nakaramdam kami ng gutom. Saka lang namin naisip, hindi pa pala kami nakapag-lunch. Kaya naghanap na muna kami ng pwedeng kainan. Sakto naman, may nadaanan kami dito sa Balangkayan Eastern Summer. Stop over muna kami. Then, kain. Almost 4 p.m. na nung matapos kami kumain. Kaya nung nakarating kami dun sa paroroonan namin, ay, nagtingin-tingin na lang kami, girl. At di na kami naligo. Ang lamig na kaya. Alam ko namang yung lamig talaga yung pinunta namin dito. Pero, OA na sa lamig, girl. Kaya dumiretso na lang muna kami sa Borongan. At naisipan namin bumalik na lang kami kinabukasan para mas maaga kami doon. Dumaan na muna kami sa Boulevard ng Borongan. Nagtingin-tingin lang kami kung anong meron dito. Madalas kasi maraming tao dito pag gabi. Kaso, na-tiyempo, fiesta sa katabing barangay. Kaya ayun, medyo matumal yung tao. Kaya umalis na muna din kami. May nadaanan nga kaming may kumikinang-kinang sa loob. Kaya negosyo na muna kami pumasok. Kaso pagpasok namin, pinatay naman. Yun pala, inaayos pa pala nila. Hindi pa daw pala tapos yun. Trial lang, ganun. Parang food hub nga ata to dito. Tapos feeling ko may banda sila dito. So yun na nga, nagtingin-tingin na lang muna kami. Tapos umalis na din. Sakto naman tumawag si Airpods. Bumili na daw muna kami ng ulam. Kaya dumaan na muna kami dun sa bilihan ng lechon manok. Tapos nung papunta na kami dun sa bahay ni Airpods, nadaanan namin tong City Hall ng Borongan. Wala lang. Nakaka-amaze lang yung lights. Parang dama mo na talaga yung simoy ng Pasko. Stop over lang kami saglit. Tapos tong makulit na to, ay nako, nalingat lang ako saglit. Pagkakita ko, ay nandun na. Nanonood na ng may nagbabasketball. Medyo naging happy na din naman ako kasi mukhang hindi na siguro bibigay ito kung ito yung magiging hobby niya. Kaso bigla akong natakot kasi naisip ko kung maglalaro ba siya nito kasi gusto niya yung laro. O gusto niya yung naglalaro. Hoy, tama ka na girl. Hindi yan bibigay. Bara ko kaya. Ay, pak. He. Nag-usyoso na nga muna ako kung ano talagang meron dito. Kita ko yung mga nagpa-practice ng sayaw, nakatambay, at yung lights na namang-naman talaga yung simoy ng Pasko. Inaantay kong sumunod yung mag-ama ko. Kaso girl, ayan, parehas na pala silang nag-i-enjoy doon sa pinapanood nila. Nung nakarating na nga kami sa bahay ni Airpods, pagkatapos namin kumain, ay agad nagpabili ng pulang kabayo. Ay hindi daw kasi pwede mawala ang pampainit ng katawan sa malamig na panahon. Sana Eme. Charot. So, yun na nga. Konting kwentuhan, tapos tawanan. Tapos ito na nga, matutulog na kami. Pero tong isang to, parang gusto pang mag-exhibition. Ano ba kasi itong batang makulit na to? Buti na lang nakatulog ka agad pagkainom ng milk. At pagkagising nga namin, ito agad ang bumungad sa amin. Itong napaka-cute naming anak. Ang dami laging ganap sa buhay. Kaso, inuubo na din tong makulit na to. Nasobrahan ata ng ligo dun sa Kalikuan. Kaya ito, pinainom ko muna ng klabo. Klabo, pampawala ng ubo. Huy, Eme. Girl, walang arte yan. Sobrang nakaka-proud.
At dahil may abot sipon na tong si Colette, ay mukhang hindi na lang kami tutuloy dun sa agenda namin. Kaya ito, dumaan na lang muna kami dito sa McDo para kumain. Next time na lang kami pupunta doon pag kondisyon na yung mga katawan namin. Hindi rin naman siguro na sayang yung pinunta namin. Quality time na din to. Mapapasabi ka pa rin ng, Lord, thank you sa gift of family. And thank you sa gift of life ng batang to. Making each day after year